Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating online evangelism. At sa oras pong ito, patuloy na inaanyahan ko po ang bawat manonood na i-share at i-mention nyo po ang inyong mga friends and relatives or kung sino pa man po ng mga kakilala ninyo, mga FB friends ninyo upang sa ganun po is maabot din po sila at mapagpala ng salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, purihin po ang ating Panginoon dahil patuloy na nagkakaloob ang Diyos sa buhay ng bawat isa upang tayo ay mapalakas, upang tayo ay ma-encourage sa gabing ito sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Amen. At ngayon po, bago po ang lahat, pasimulan po muna natin sa isang panalangin. Hallelujah. Amang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, sa opportunity once again, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na kami, O Diyos, ay makakalapit, makasamba, Panginoon, makapagpuri sa inyo, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na kayo po ang manguna sa gawain na ito, Lord God. Hallelujah. Ikaw ang maghari, Panginoon. Ikaw ang manguna, O Diyos. Ikaw ang maranasan, Panginoon, ng bawat manonood, Lord God. And right now, Lord, truly, Panginoon, na you deserve, O God, to be praised. You deserve to be worshiped, Panginoon. Hallelujah. Dahil ikaw ang Diyos, Lord God, na makapangyarihan sa lahat. Wala kang katulad, Panginoon. Nag-iisa ka. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang kamangha-mangha, Lord God. Hallelujah. At maraming salamat, Panginoon, dahil tunay, Lord, na kayo po ay naging mabuti, Panginoon. Kayo ay tapat, O Diyos, sa buhay namin, Lord God. Kaya sa gabing ito, patuloy ka naming paparangalan, Panginoon. Patuloy ka naming aawitan, O Diyos. Patuloy ka naming sasambahin, Lord God, sa pamamagitan, Panginoon, na mga awitin, Lord God, na makalangit, O Diyos. Hallelujah. And Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, declaring your power, your fresh anointing, Panginoon, ang patuloy na kumilos, O God. Let your power, Panginoon, hallelujah. And I pray, O God, na ang iyong presensya, Panginoon, ay patuloy na maranasan, Lord God. Hindi man kami magkakasama, Panginoon, sa isang lugar, Lord God. But we believe, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Lord God, na hindi limitado, Panginoon. Kayang-kaya mo, O Diyos, nakatagpuin, Lord God, kahit nasaan man po sila. Kayang-kaya mo, Panginoon, na i-extend ang inyong mapagpalang kamay, Panginoon, upang sila, ang bawat isa, Lord God, ay mapalakas, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming itataas, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, ang pagkilos mo at malayang-malaya po kayo, O Diyos, nakatagpuin at kumilos, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. We declare victory upon victory, O God, sa gawain na ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Ma. Dakilain ka. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Kung alam niyo po yung awitin na ito, sabayan niyo po kami kahit na hindi man po namin kayo naririnig. At sa mga hindi naman po nakakaalam, meron po tayong lyrics dyan na makikita sa ating screen. And sabayan niyo lamang po kami. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay nating awitin sa ating Panginoon. Hide me now. Lord God, masigit ka, Panginoon, sa lahat ng bagay. Hallelujah. Let's sing, find rest, my soul.
and know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Hallelujah. Yes, oh God, patuloy kaming mananatili sa inyo, Panginoon, pangahawakan ng mga salita mo, Diyos, sa buhay namin, Lord God. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Masigit ka, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Hallelujah. Minsan pa, sabay-sabay nating ulitin. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Sabay-sabay nating uwitin. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are
Panginoon. Dakilain ka, O Diyos, sa gabing ito, Lord God. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Masigit ka, Lord God, sa mga bagay na aming nararanasan, pagsubok man yan, Panginoon, ano man ang aming sitwasyon, Lord God, but we claim, Panginoon, and we know, Lord God, hallelujah, na kami ay mananagumpay, Panginoon, dahil sa inyo, Lord God. We will soar high, O God, like an eagle, Panginoon. Hallelujah, dahil Ikaw ang aming kasama, O Diyos. Kayo, Lord God, ang magtatagumpay, Panginoon, sa inyong mga anak, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At sa gabing ito, Lord God, patuloy ka namin kinikilala, Panginoon, bilang aming Diyos, Lord God. Ang Diyos na kayang magligtas. Ang Diyos, Panginoon, na laging sa inyo, Lord God, ay may solusyon, Panginoon. Hallelujah. At sa inyo, Lord God, laging may tagumpay, Panginoong Jesus. Dahil, Lord, tapos na ang lahat sa krus ng Kalbaryo, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Tanggapin niyo po, O Diyos, ang aming papuri at awitan, Panginoon, sa gabing ito. Purihin ka, Ama, dakilain ka, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. Pinagpalang gabi po sa ating lahat at nawa po na nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa. At ngayon po, patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. So, ngayon po ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Kung gaano siya kabuti at siya ay naroon na sa simula pa at hanggang ngayon kumikilos siya at ngayon po ay alam ko na malapit na din dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po mas sipagan pa po natin na magbahagi ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Numbers chapter 21 verse 4 to 9. Ngayon po, ang title po ng ating pag-aaralan or ang aking isi-share is The Pole and the Cross. Basahin po natin ang bilang. Sige, sa Tagalog na lang po. Sa Tagalog ko po babasahin. Sabi po dito sa bilang, 21, versikulo 4 hanggang 9. Sabi po dito, mula sa bundok ng Hor, naglakbay ang mga Israelita na dumaan sa daan na papunta sa dagat na pula para makaikot sila sa lupain ng Edom. Pero nagsawa ang mga tao sa kanilang paglalakbay. Kaya nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Sinabi nila, bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto? Para mamatay lang dito sa disyerto? Wala kang pagkain at tubig dito, at hindi na kami makakatiis na sa nakakasawang mana na ito. Kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga makamandag na ahas, at pinagkakagat sila, at marami ang nangamatay sa kanila. Pumunta ang mga tao kay Moises at sinabi, nagkasala kami nang magsalita kami laban sa Panginoon at sa iyo. Ipanalangin ninyo sa Panginoon na tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Kaya ipinanalangin ni Moises ang mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tukod. Ang sino mang nakagat ng ahas na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Kaya gumawa si Moises ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod. At ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. So, yan lang po muna ang ating babasahin at meron pa po tayong key verse mamaya na pagtutuunan din po natin ng pansin. So, let's pray. Panandalian lang po. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong mga salita. We ask your wisdom, Lord, and your presence na ipagkaloob mo po sa amin habang
habang nanonood po at nakikinig ang mga nanonood po sa amin sa FB Live. We pray, Lord, na i-touch mo po ang kanilang buhay saan man po sila naroroon. And gamitin mo lamang po ako bilang iyong bibig at nawa po na ikaw ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name, amen. Okay. So ngayon po, nakita po natin dito na sa paglalakbay po ng mga Israelita, habang papunta sila sa iniutos ng Panginoon na puntahan nila yung lupang pangako. Pero hindi naging madali at hindi naging mabilis yung journey nila or paglalakbay. At ilang beses silang nagrereklamo sa kanilang leader na si Moises. Kaya naman dito makikita po natin sa binasa po natin sa bilang or numbers na nagsawa na yung mga tao sa kanilang paglalakbay. At nandun yung pagrereklamo nila, hindi lang kay Moises na kanilang leader, kundi sa Diyos na sumasama sa kanila, nagrereklamo na sila. So makita po natin dito yung kanilang impatient, yung pagiging impatient ng mga Israelita. So because of the challenges of their journey. So sa atin po, posibleng meron po tayong mga nararanasan minsan na sa ating journey bilang Kristiyano, bilang tao, bilang nabubuhay dito sa mundo. Hindi madali yung mga pinagdadaanan natin at iba-iba tayo ng journey. So, pwedeng nakakaranas din po tayo ng mga gantong sitwasyon at ganitong response, yung pagiging impatient, na naiinip ka na pwedeng nagsasawa ka na sa paulit-ulit na nangyayari or yung journey mo, nakakapagod. At ganun din yung, makikita din po natin dito yung insufficient. Yung pagiging insufficient nila pagdating sa food and sa water na kanilang dinadaing sa kanilang leader and sa Panginoon na gusto nilang bumalik sa Egypt. Alam ko na ituro naman na yan mga live dati or sa mga services noon na ang Ehipto ay lugar na sumisimbolo sa wilderness or sa mga makamundo at makasalanang pamumuhay. So yung mga Israelita talagang sila, panayreklamo dahil nga hindi nila makain yung gusto nilang kainin at kinukulang din sila sa tubig. Pero naniniwala ako na hindi sila pinabayaan ng Panginoon. At in connection sa ating buhay, pwedeng marami po sa atin ngayon may mga pinagdadaanan din na kakulangan sa kanilang pwedeng finances or hindi man basta material things or finances lang. Pwedeng sa ibang aspeto ng buhay natin, possible na kinukulang din tayo pagdating sa ating spiritual, yung spiritual food na dapat meron sa atin. Kaya naman maraming nanlulupaypay, maraming nakakaranas ng insufficiency pagdating sa mga aspeto ng kanilang buhay in terms of physical or spiritual and even emotional at finances. Pwedeng makaranas tayo ng mga ganyang bagay na dumarating din siguro sa point na pwedeng ikaw ay nagrereklamo na sa Panginoon because of insufficiency na nararanasan mo, yung lack of something sa buhay mo. And
isa pa sa nakita ko rin dito, yung insatiable or yung incapable of being satisfied. Hindi sila satisfied sa kung ano yung meron sila. Meron doon binanggit na sa verse 5, yung sa last part, sabi doon, "For there is no food and no water, and we loathe this worthless food." Pero sa Tagalog, yung sa binasa natin kanina, sabi doon, "At hindi na kami makakatiis sa nakakasawang mana na ito." Yung mana, yun po yung provide ni Lord sa kanila na maging pagkain nila sa kanilang paglalakbay. Yun ay libre dahil yun ay nagmumula sa langit, pinapadala ng Panginoon sa kanila. Nauhulog lang yon at yun ay niluluto nila at kinakain. Pero dumating sa time na ang mga Israelita ay nagsawa na sila sa mana, sa provision ni Lord na paulit-ulit sa paningin nila, na parang paulit-ulit. So, hindi na sila nasasatisfied sa pinoprovide ni Lord. Sa totoo lang po, may mga times din po talaga sa atin na, sa bagay, ang tao naman po talaga ay hindi talaga tayo nasasatisfied madalas sa mga kung ano yung meron tayo. Pero habang tayo ay natututo sa salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng Panginoon na magpasalamat sa kung ano yung meron tayo. So, posible po na baka meron pong mga nanonood ngayon na hindi ka na nasasatisfied sa buhay mo. Pwedeng sa provision ni Lord, nakikita mo na lang na parang paulit-ulit na lang na yun yung nasa hapag nyo, pwede yung ulam nyo, parang yun at yun na lang. O kaya naman, hindi ka nasasatisfied sa performance mo. Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pwedeng hindi ka nasasatisfied sa ginagawa mong paglilingkod. O kaya naman, sa ibang bagay, pwedeng sa secular na ginagalawan mo sa trabaho, sa pang-araw-araw na buhay, na para bang napapagod ka kasi paulit-ulit at meron namang provision si Lord, pero meron kang gusto pa na makamtan o kaya naman gusto mo talaga siyang ma-enjoy. Pero si Lord, nagpo-provide siya. Hindi siya nagpapabaya. At naniniwala ako at alam ko sa sarili ko din na nararanasan ko yon. Si Lord ay alam niya kung kailan niya ibibigay yung para sa'yo at yung gusto mo na pagpapala. Pero may mga tinuturo din sa atin ng Panginoon bago niya yun ibigay. So dito, sa journey ng mga Israelita, ang pinaka naging talaga dito is yung attitude nila, yung character. Talagang minold sila ni Lord, hinubog sila ng Panginoon sa journey na ito. So ganun din po sa buhay natin. Possible na merong paghubog si Lord sa atin na ginagawa. At maging reminder po ito sa atin na huwag tayong maging katulad ng mga Israelita na habang nasa journey sila, nagsawa na sila. At andun yung impatient, nagrereklamo na, hindi nila namamalayan na hindi na lang sila sa tao nagrereklamo. Pati sa Diyos pala nagrereklamo na sila. So, sa atin po, sa panahon natin ngayon, kahit sa social media, napakadaming reklamo na nababasa ngayon. Pagdating sa government, pagdating sa maraming bagay, pati sa mga trabaho or schools, madaling magreklamo. Pero, ang nakakatakot lang, baka hindi ka na sa tao nagrereklamo.
Baka hindi na tayo sa government nagrereklamo. Baka hindi na tayo sa magulang natin nagrereklamo. Baka pati na sa Panginoon nagrereklamo na tayo. At yun yung nangyari dito sa binasa natin sa Numbers chapter 21, verse 4 to 9, na hindi na lang sila pala nagrereklamo kay Moises. Kaya naman, ang Panginoon nagalit na sa kanila. Dahil nga, nagsasalita na sila ng hindi maganda sa kanilang leader, and gano'n na din sa Panginoon. Kaya pinadalan sila ng mga ahas na tumuklaw sa kanila at maraming namatay. Pero, andun yung nagkaroon naman sila ng paghingi ng tawad at yung inihingi nila yung panalangin. Sabi nila, ipanalangin sila ni Moises sa Panginoon na alisin yung mga ahas na yon. So, doon makikita natin yung ano sila, sabi doon sa verse 7, pumunta ang mga tao kay Moises at sinabi, nagkasala kami nang magsalita kami laban sa Panginoon at sa iyo. Ipanalangin ninyo sa Panginoon na tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Kaya pinanalangin ni Moises ang mga tao. So, ginawa din ni Moises na ipanalangin sila. At based sa observation ko pagdating sa leadership ni Moises, siya yung leader na kahit nasasaktan, kahit na ang daming reklamo sa kanya, pero pag hiningi yung panalangin, pinapag-pray niya pa din. At tinutugon naman ng Panginoon. So dito po, ang pinagawa ng Panginoon kay Moises ay gumawa siya ng tansong ahas, or sa English, yung bronze serpent, and set it on a pole. So sa tukod, nilagay yung bronze serpent, tansong ahas. At ang kapangyarihan ng Panginoon nagmanifest doon dahil sabi doon, ano sabi dito? Kaya gumawa si Moses ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod at ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tanso ay hindi nga namatay. So andun yung kagalingan na naranasan ng mga tao na tumingin doon sa bronze serpent. Pero dito, yung symbolism ng fiery serpent on the pole is judgment and mercy ni Lord. Yung serpent, it represent God's judgment. At yung bronze serpent naman na itinaas at nandun yung bronze serpent na nakalagay sa tukod na itinaas ni Moises at kung sino man ang titingin doon, yun ay makakaranas ng kagalingan. So, it is symbolized God's provision for healing. And it brings life to those who believe. So yun ay simbolo na kung sino man ay magkakaroon ng kagalingan at hindi sila mamamatay, hindi sila namatay. In connection po sa John chapter 3 verse 14, nabanggit din po yan ng ating Panginoong Hesus nung kausap niya si Nicodemus. Sige, basahin po natin yung John chapter 3 verse 14 to 16. Andiyan na ba? Ayan. Wait lang po 3 verse 14 to 16.
Sabi po dito sa Tagalog, sinabi pa ni Jesus, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ay ganoon din naman, ako na anak ng tao ay dapat ding itaas, upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito po, malinaw na it represents life. At sabi nga dito, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ay ganoon din naman ako na anak ng taon ay dapat di itaas. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung dapat na tignan natin. Sa panahon natin ngayon, walang ibang dapat tignan at pagtuunan ng pansin sa panahon natin ngayon na maraming nagaganap, maraming pwedeng negatibong nangyayari sa buhay natin. At pwedeng may mga consequences tayo na nararanasan. At minsan nakakaranas tayo ng mga hardships, mga consequences dahil nga sa mga response din natin na nagagawa sa harap ng Panginoon. Pero si Lord ay meron siyang provide. Ang ating Diyos Ama ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Yun nga yung sinabi sa John 3:16, di ba? Na sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa panahon po natin ngayon, kailangan po natin si Kristo. Kung sa panahon ni Moises ay merong kaparusahan na naranasan dahil sa kanilang kasalanan. Pero dahil sa miracle and power ng Panginoon that time, ay may mga gumaling. Yung pagtaas ni Moises ng pole na yon or ng tukod na iyon, ay pagpapakita din yun na kung sino yung sasampalataya. Kasi ano lang yun bagay lang yun kung tutuusin. Tukod lang yun. At ginawa lang din yun na yung kinomand yun ni Lord na gawin ni Moises. Pero ang ano doon, kung sumampalataya sila or kung naniwala sila sa kanilang leader at sinabi ng Panginoon, magkakaroon sila ng kagalingan at hindi sila mamamatay. So, ganun din po sa panahon po natin ngayon. Hindi po natin kailangan ulit ng bronze serpent para tignan or para yun ay sambahin natin. Pero merong cross na itinaas, 'di ba, doon sa Golgotha. Pagkatapos pakuin ang ating Panginoong Hesukristo at siya ay tinaas. At nakita ng mga tao na siya ay nakapako na at namatay. So sa panahon po natin ngayon, kailangan po talaga natin si Kristo. Yung cross na yon ay hindi na natili doon ng ating Panginoong Jesus. Siya ay muling nabuhay. Kaya naman, karapat-dapat lamang na panampalatayanan natin ang Panginoon. So, ano po ba yung mga kailangan po natin gawin? So, ang ano po dito, ang isa po sa nakita ko rin dito na dapat po natin gawin is magkaroon po tayo ng genuine repentance. Genuine repentance na hindi po tayo katulad ng mga Israelita na sa journey nila, ang dami nilang panahon na paulit-ulit na lang silang nagrereklamo. Paulit-ulit din silang
tinutugon ng Panginoon sa mga panalangin nila kapag sila ay humingi ng tawad. Humihingi din sila naman ng tawad kay Lord, pero after ng mga ilang bumabalik na naman sila or gumagawa na naman sila ng mga kasalanan. So, kailangan po natin ng genuine repentance. Mahirap kasi na humihingi tayo ng tawad sa Panginoon, pero bumabalik at bumabalik ka pa rin sa mga gawa mo na hindi tama. So, hindi po yun genuine. Pag sinabing genuine, real, totoo, talagang, buong puso ka na tumatalikod ka sa kasalanan. So, yung genuine repentance, turning away from sin, asking God for forgiveness, and desired to be cleansed. Dinidesire mo na maging malinis ka at turning away from sin, umaalis ka, tinatalikuran mo yung kasalanan. Yun yung genuine repentance. Kaya po, kung may mga paulit-ulit tayo na sitwasyon sa buhay natin, yun nga sabi ko, pwedeng struggle lang yan or testing sa'yo ni Lord o kaya naman consequence ng kasalanan na nagawa mo. Ngayon yung panahon na kailangan mong bumalik, kailangan mong magkaroon ng totoong pagsisisi sa Panginoon. Dahil si Lord naman, kaya kanyang patawarin. Yun nga yung sinasabi sa 1 John 1:9, di ba? Confess your sins. Kasi si Lord naman ay kaya kanyang patawarin. Kahit gaano pa kalaki yung kasalanan mo, kahit gaano pa katindi yung kasalanang nagawa mo. Hindi ka man ngayon, hindi ka pa nakakilala ngayon sa Panginoon, o kaya naman naglilingkod ka na or Kristiyano ka na, pwedeng, yung mga nanonood ngayon, pwedeng nag-backslide ka or hindi mo, nakalimot ka na sa Panginoon. So, ito yung mensahe ng Panginoon sa atin. Kailangan natin ng genuine repentance na talikuran ang mga kasalanan at i-desire mo na maging malinis ka sa harap ng Panginoon. At yung pangalawa ay yung genuine love. Kapag ikaw ay nagkaroon ng genuine repentance, talagang tinalikuran mo yung kasalanan mo, nag-desire ka kay Lord na maging malinis ka, doon mo naman din mararanasan yung genuine love ni Lord sa buhay mo. Kaya nga yung sinabi doon, di ba, sa yung kadugtong nun sa John chapter 3 verse 16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So doon pa lang na imbis na kapahamakan yung patutunguhan ng mga tao, dahil nga tayo ay makamundo, makasanlibutan, yung mga ginagawa natin na pamumuhay ay taliwas talaga sa Panginoon kung tayo lang yung masusunod. Pero si Lord, gusto niya na yung ating mga mata ay ma-focus tayo sa cross. Kung ano yung nangyari sa ating Panginoong Yesus at kung bakit siya napako sa krus. Ito ay dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. So, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya naman, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, dito po, kung sino man daw ang sasampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, kung yung fiery serpent on the pole na tinaas ni Moses sa Book of Numbers,
ay nakapagbigay ng kagalingan at hindi namatay yung mga tumingin doon sa tukod na yon. Merong nangyari. Pero dito, sa sinabi sa John chapter 3 verse 14, na kung sino man yung, sabi dito, upang ang sino man sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So si Lord, ang krus ng Kalbaryo ay napakahalaga na maunawaan natin yung mensahe nun. Na hindi ka lang titingin o hindi mo lang ihahanapin ang ating Panginoong Jesus. Isisik mo siya sa buhay mo. Kundi dapat maunawaan natin kung gaano katindi yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Yung genuine love ni Lord. Totoong pag-ibig na nais niya na iparana sa atin. So si Lord, loving God siya. Pero makikita din natin doon sa binasa natin sa Numbers, chapter 21, na mahal niya yung mga Israelita. Pero kapag may mga mali na ginagawa, andun yung pagpapalo ng Panginoon. Dahil nga, meron ng command si Lord pero sumusuway pa rin yung mga Israelita. So, ganun din po sa atin. Pwedeng may mga inuutos sa atin si Lord, may mga command sa atin si Lord. At alam ni Lord ang makakabuti para sa atin. Pero ang tao kasi makulit. May mga times talaga na sarili natin yung sinusunod natin. Pero ang ating Panginoon, kapag may mali, andun merong pagpapalo talaga. Kahit na mahal niya tayo, pero merong disiplina. Sabi nga, 'di ba, dinidisiplina ng Panginoon yung mga anak niya. Kaya kahit na ang Panginoon ay nagmamahal sa atin, expect natin na minsan talaga i-correct tayo ni Lord. At hindi madali yun. Hindi madaling i-correct, hindi madaling minsan mapalo din ng Panginoon dahil nga sa mga kasalanan or mga consequences na dapat nakaharapin o nabibigay na mga testings sa buhay natin para meron tayong matutunan. Kaya naman, wag natin ma-misinterpret na kapag mahal ng Panginoon, bakit ganito yung nangyari sa akin? Kala ko ba mahal ako ni Lord, bakit nakakaranas ako ng ganito? Hindi po yun yung nais ng Lord. Kasi kung puro love na lang, at yan nga, maraming issues about God is love, pero mag-stand po tayo sa Bible na si Lord, mapagmahal siya, pero hindi niya gusto, hindi niya mahal ang kasalanan. Kaya tinutuwid tayo ni Lord para lubusan nating ma-enjoy yung pag-ibig niya at yung nais niya na buhay na walang hanggan para sa atin. And isa pa po sa nakita ko dito is kapag ikaw ay nag-repent, andun yung genuine repentance, you will experience genuine love ng ating Lord, ng ating Panginoong Jesucristo. And ganun din, kailangan mo nga lang talaga magkaroon ng genuine decision. Andun na si Lord, nagbigay siya ng bugtong na anak niya upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Provided na. Pero, bilang tao, at sabi ko nga, madaling magrepente, madaling umiyak. Pero, ang ano dito, dapat magkaroon ka din ng genuine decision na hindi ka lang basta iiyak, hindi ka lang basta hihingi ng tawad sa Panginoon. Dapat, pipiliin mo talaga yung tama. Andun yung choosing new way. Yun ay yung pagpili mo sa path na
nais ng Panginoon sa buhay mo. Kung yung genuine repentance ay turning away from sin, yung genuine decision naman is choosing new way. Dapat maging wise ka rin kung saan ka ba talaga. Kasi dun sa may John chapter 3, verse 15 to 21, meron nabanggit dyan. Sige, basahin ko muna yung sa John chapter 3, verse 16. 15 muna, 15 to 21. Sabi dito, upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito, dito, yung sa verse 17 na lang pala. John chapter 3, verse 17, sa Tagalog na lang. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag. Dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag. Dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat na ang mabuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. So malinaw po na sinabi dyan na ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga ginagawa. So mahalaga po na meron tayong desisyon na panindigan. And sabi nga din po sa verse 9, di ba? Hinahatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit, mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. So, may mga times or may mga tao talaga na ginugusto nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa nagbibigay liwanag. Yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon po, magdesisyon tayo ng yung talagang seryosohan na desisyon. Kung ano ba yung gusto mong gawin talaga. Lalapit ka ba sa Panginoon o hindi? Gusto mo bang mamuhay sa dilim talaga o gusto mong mamuhay sa liwanag? Yun. Sa panahon na to, kailangan rektahan na tanong at rektahan na sagot ang dapat nating gawin. Saan gusto mo? Mamuhay ka ng may kadiliman, kasama ang Diyos ng kadiliman, si Satanas? O ikaw ay lalapit sa Diyos na nagbibigay liwanag? Yun na yung ating Panginoon. Upang maliwanagan yung buhay mo. Sabi nga doon, yung maraming tao, ayaw nilang lumapit sa Panginoon. Dahil, totoo naman, kapag ikaw ay naliwanagan, may expose yung ginagawa mo eh. May expose yung mga kasalanan mo. So, ganun talaga yung nangyayari kapag lumalapit sa Panginoon. Pero si Lord, kahit na makita mo, ma-reveal sa'yo kung gaano ka karumi dahil ikaw ay lumapit sa Panginoon. Pero si Lord, hindi ka i-condemn. Hindi ka niya i-condemn. Sabi ko nga, di ba, papatawarin ka ng Panginoon kahit gaano pa katindi yung kasalanan mo. So, kailangan natin magdesisyon. Pero nawa,
ang maging desisyon natin sa gabing ito o sa oras na ito na habang nanonood tayo, i-desire natin and mag-decide tayo na ikaw ay lalapit sa Diyos na nagbibigay liwanag. At si Lord, kapag ikaw ay naliwanagan ng kanyang presensya, yung buhay mo talagang hindi lang basta ikaw, pati yung every aspect ng buhay mo ay liliwanagan ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay nag-uumpisa sa Panginoon, diyan mo mas makikita minsan kapag humakbang ka na sa pananampalataya mo or sumunod ka sa Panginoon, doon mas nagiging magulo minsan or nakikita mo mga problema or sa sarili mo may mga makikita ka talaga na pagkukulang or kaguluhan. Pero yun ay part ng process ni Lord para mas maging malinis ka. Kasi, di ba kapag sa isang kwarto, hindi mo naman makikita yung loob niyan eh. Kung malinis ba yan, maayos ba yan, or maganda ba yung loob ng isang kwarto, kung hindi mo liliwanagan or bibigyan muna ng ilaw or isi-switch muna yung ilaw. Di ba? Hindi naman natin makikita yun or ma-appreciate yung isang room kapag walang liwanag. So, kailangan mo talaga bigyan muna ng ilaw or i-on mo muna yung ilaw para makita mo kung ano yung sitwasyon doon sa isang kwarto. So, sa atin, marami sa buhay natin na para bang rooms in every aspect ng buhay natin. Kaya kapag ay liwanag sa ating buhay, i-reveal ni Lord sa atin yung mga bagay na dapat maging maayos sa pamilya natin, dapat maging maayos sa personal natin, ano ba yung mga dapat maging maayos pagdating sa mga relationships natin, and ganoon din sa paglilingkod sa Panginoon, ano yung mga dapat isaayos. So, the more na naliliwanagan yung mga aspect ng buhay natin, doon naman din aayusin ni Lord and ididil ni Lord yung mga dapat mong isuko. Pero ang mahalaga doon, ikaw ay magdesisyon o nagdidesisyon na lumapit sa Diyos na nagbibigay liwanag para maliwanagan ang buhay mo, maliwanagan yung bawat aspeto ng buhay mo para iayos ng Panginoon. So kung makita man na magulo yung buhay mo, hindi na natin trabaho na ayusin yon kapag naliwanagan na yan ng ating Panginoon. Hindi na natin trabaho yon. Si Lord yung mag-aayos nun. Pero ang mahalaga doon, dapat i-allow mo si Lord sa buhay mo na ayusin ang bawat aspect ng ating buhay. So, ang mahalaga doon, mag-decide ka na lumapit sa Diyos. Magkaroon ka ng genuine decision na tumingin, hanapin, at lumapit sa ating Panginoong Jesus. Okay, sa last points po natin ay magkaroon din po tayo ng genuine faith. So kapag nagkaroon tayo ng genuine decision na lumapit sa Panginoon, it's about time din na talagang kung nanampalataya ka sa Panginoon, totohanin mo na, tuloy-tuloyin mo na. Huwag ka nang liliko, huwag ka nang bibitaw sa pananampalataya na meron ka kapag kinatagpo ka ng Panginoon. Sa buhay natin, marami tayong mga pinagdaraanan. Yun nga, may mga pains, may mga trials, may mga
yun nga, pwedeng kapaguran dito sa mundo at maging sa maraming part ng buhay natin. So, yung kagalingan at yung kaayusan ay hindi yun dahil sa effort natin. It's not by our human effort. Pero kapag nagtiwala ka sa Panginoon, siya yung gagawa ng way. Trusting in God's way. Yun yung mahalaga. Na hindi ka magre-rely sa sarili mo. Kapag ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. Maniniwala ka sa kanyang pangako. Believe God's promises even without seeing. Yung sinasabi sa Hebrews 11 verse 1, 'di ba? About faith. Sabi doon, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin, at ito ay ang pagiging siguradong sa mga bagay na hindi natin nakikita. So kahit hindi natin nakikita ang ating Panginoong Hesus, patuloy tayong manampalataya na siya ay buhay at mararanasan natin sa ating buhay. Kayang-kayang kumilos ng Panginoon sa atin at andun yung mararanasan natin yung kagalingan, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung pagbabago ng puso, pagbabago ng buhay. At ang kagandahan doon, sinabi sa John chapter 3 verse 16, 'di ba? Ang sino mang sumasampalataya or sasampalataya sa ating Panginoong Hesus ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, hindi ito about material things lang or mga mababaw na kagustuhan ng tao na makamtan or para lang masatisfy tayo bilang tao. Katulad nung binasa natin kanina sa Numbers about Israelites, na higit pa doon sa pagkain, higit pa sa tubig na hinahanap nila, higit pa sa comfortable situation na ninanais nila, higit pa yung ibinigay ng Panginoon na provision sa kanila. At mahalaga talaga na maunawaan natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. And remain steadfast kahit na meron tayo mga pagsubok. Si Lord ang ating provider. At ang isa din sa mga natutunan ko dito na kahit nakaka-experience tayo ng mga hardships, pain, consequences, or pwedeng nagsasawa ka, napapagod ka rin, katulad ng mga Israelita sa journey mo, at maging sa pwedeng paglilingkod or sa trabaho mo, pwedeng kung may anak ka, pwedeng napapagod ka, yun na lang yung routine ng buhay mo, mag-stay sa bahay, maglinis or gumawa ng mga gawaing bahay kung ikaw ay nanay. Pwedeng yun yung kapaguran natin eh. Pero kung nakakaranas man tayo ng mga kakulangan sa buhay natin or yung mga sitwasyon na yun, it's about time na mas ituon natin, mas mag-focus tayo sa ating Panginoong Hesus. Dahil hindi tayo masasatisfy ng mundo na ito. Pwedeng katulad ng mga Israelita, pwedeng hindi ka masatisfied eh. Kahit may provision si Lord, maghahanap ka pa rin ng another or something sa buhay mo na mas higit pa doon. Pero magkaroon tayo ng grateful heart palagi. At mas ituon natin yung ating pananampalataya at ang ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo na napako sa krus, namatay, pero muling nabuhay. At siya ngayon ay naghahari
At nakikita niya yung bawat sitwasyon natin. Nais din niya na abutin tayo sa maraming kapamaraanan. Pero ang mahalaga po doon, lumapit tayo sa Panginoon. Tumingin tayo sa Kanya. Mag-focus tayo sa ating Diyos. At ang kagandahan dito, God provided what people really need. Prinobide na ng ating Diyos kung ano talaga yung kailangan natin bilang tao. Kung ano yung kailangan ng tao. Kung ano yung kailangan ng sangkatauhan. Prinobide na ng Panginoon, ng ating Diyos Ama. Yun ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Yun talaga yung ultimate provision na kailangan natin sa ating buhay. Si Kristo ang kailangan natin. Hindi material, hindi lang material, hindi lang anumang bagay dito sa mundo ang dapat natin i-crave, dapat nating alalahanan. Yung, kumbaga, masyado tayo nag-worry dito sa mundo. Pero, dapat ma-remind tayo palagi na si Lord, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ultimate provision na binigay ng ating Diyos Ama. Siya yung kailangan talaga natin. Kasi si Lord, ang ating Panginoong Hesukristo, is our healer, our Lord. Diba? Jesus is our Lord and He is our healer, our provider, our comfort. So, lahat, Jesus is our all in all. And He is the Alpha and the Omega. Andun na siya, pasimula pa lang. At kung ano yung kailangan mo ngayon o bukas, alam na din ng Panginoon yan. Kaya hindi natin kailangan mag-worry, hindi natin kailangan magreklamo ng magreklamo kasi magkakasala lang tayo kapag panayreklamo tayo. Pero kapag tayo ay marunong magpasalamat at meron tayong pananampalataya, genuine faith, na kahit hindi mo pa nakikita yung isang bagay, pero alam mong ibibigay sa'yo ni Lord. Dahil naniniwala ka sa kapangyarihan niya, naniniwala ka na kaya niyang gawin. Meron siyang power na ipagkaloob yun sa'yo. So, yun ang kagandahan at dapat nating anuhin na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon upang ma-receive natin yung healing and yung ating ultimate na syempre yung pinakakailangan natin, yun ay yung buhay na walang hanggan. Yun talaga yung asamin natin na makamtan after natin dito sa mundo. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama si Kristo. So, yun lang po ang aking babahagi sa gabing ito. Nawa po na napagpala po kayo ng salita ng Diyos at napalakas po kayo sa mga mensahe na binigay sa atin ni Lord. Hindi lang po ito para sa inyo, ito po ay para din sa akin na mensahe ni Lord. So lahat po tayo dito, kinakausap ni Lord, lahat po tayo dito, tinuturuan ng Panginoon. So yun lang po, at nawa po na magpatuloy po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong magsawa na lumapit sa ating Diyos at lagi po natin ituon ang ating pananampalataya sa ating Diyos Ama. Ang ating Panginoon, ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus ay kanyang ibinigay na sa atin. At kailangan lang talaga nating sumampalataya upang matanggap natin ang inihanda ng ating Panginoon. Yun ay yung buhay na walang hanggan para sa bawat isa. So mahalaga po na kung meron man po dito na mga nalulugmok sa kasalanan,
mag-ano po tayo, lumapit po tayo sa Panginoon. Humingi po tayo ng tawad sa Lord. Dahil alam ko na inaantay lang talaga tayo ng Panginoon. Naantay ka lang ni Lord na lumapit upang kung nagugulumihanan ka or nagiging madilim yung sitwasyon mo, lumapit ka sa Diyos na nagbibigay liwanag upang i-reveal ni Lord kung gaano siya kadakila at kung gaano siya makapangyarihan sa buhay mo. So, let's pray. Thank you, Lord, sa mensahe na ito, Panginoon. Salamat po dahil hindi ka po nagbabago. Kung gaano ka makapangyarihan noon, ay ganun ka rin makapangyarihan ngayon, Panginoon. At sa mga susunod pa, Lord, patuloy po na ingatan mo po kami, Panginoon. Dalangin ko, Lord, yung mga nanonood ngayon, nakikinig ng live na ito, sila po ay katagpuin mo, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na malugmok po sila sa kasalanan. Dalangin ko, Lord, kung may mga tao po na nanonood ngayon na nahihirapan silang bumalik o nagiging madilim ang kanilang mga sitwasyon at sila po ay nakakaranas ng kapaguran, pwedeng nagrereklamo o hindi na nagiging satisfied sa kanilang buhay. I pray, Lord, na i-reveal mo po ang iyong sarili sa bawat isa. Na ipakita mo ang kabutihan mo, Panginoon. Ipakita mo, Lord, kung gaano ka kadakila at kung gaano kalaki ang iyong pag-ibig sa bawat isa. I pray, Lord, na abutin mo po, Lord, yung mga tao ngayon na nanlulupaypay o nagugulumihanan sa mga sitwasyon nila. I pray, Lord, and I speak life sa kanilang buhay, healing in the name of Jesus, and restoration. At patuloy na maituon po ang aming mga paningin, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa mensahe mo. Salamat, Panginoong Jesus, dahil ikaw ay dakila. Salamat sa sakripisyo mo. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Salamat din po sa grasya mo, Lord, na kahit kami po ay nagkukulang, kami po ay nagkakasala, pero ikaw ay tapat na Diyos na umiibig pa rin sa amin. At dalawang kamay na tinatanggap kami upang yakapin muli kahit na kami po ay nagkukulang. Salamat, Diyos Ama, sa patuloy na pagkilos mo. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. I pray, Lord, na ayusin mo po, Lord, yung buhay ng mga nanonood ngayon. Ang aming mga buhay, Lord, ay para sa iyo. Dalangin ko na magkaroon po ng transformation at magkaroon po ng genuine decision sa gabi ito. Sa pamagitan ng mensahe na to, Lord, I pray na piliin po nila, Lord, na lumapit sa iyo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. At ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, yun lamang po sa gabing ito. I pray na kayo po ay pinagpala ng Panginoon through His Word. Shalom po. Magandang gabi po sa bawat isa.